Amen. Praise the Lord! Samahan niyo po ako mapagbukas sa aklat po ng John. At ito po yung pangako po ng Diyos na itinuturing ko pong greatest promise of God. Samahan niyo po ako magbasa at subaybayan po natin ang pangako po ng Diyos. John 14:15 to 31, sabi po dito, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit makikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Hindi ko kayo iiwang mga ulila. Ang sabi po ng Diyos, hindi ko kayo iiwang mga ulila. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan ito. Ngunit ako'y makikita ninyo. Sapagkat buhay ako, mabubuhay rin ako. Sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa Ama at kayo naman nasa akin at ako'y nasa inyo. 21. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi si Judas Iscariote, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Ibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya. 24. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito habang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. 27. Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Sinabi ko sa inyo, ako'y aalis, ngunit ako'y babalik. Ang iniibig, kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat higit na dakila ang Ama kaysa akin. 29. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari ay sumampalataya kayo sa akin. Hindi na magtatagal ang pakikipag-usap ko sa inyo dahil dumarating na pinuno ng sanlibutan ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin. Subalit, ginagawa ko ang inuutos sa akin ng Ama upang malaman ng sanlibutan ito na iniibig ko ang Ama. Tayo na, lumakad tayo. Amen. Pagpalain po ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga pangako. Amen. Amen. So ito po yung tinuturing ko na greatest promise of God. Amen. So alam po natin na napakadami pong pangako po ng Diyos. Amen. So nakapagtala po ng halos 3,000 pangako po sa Biblia. Amen. Mga pangako po ng Diyos ay halos 3,000. Amen. Pero ito po yung tinuturing kong pinakadakilang pangako po ng Panginoon. Bakit? Amen. Maraming pangako ang Diyos. Amen. Sasamahan kita, tutulungan kita. Hindi kita iiwan, ipababayaan man sa Hebrews 13:5, Isaiah 41:10. Marami pong pangako ang Diyos. Kung tutuparin mo ang aking mga utos sa Deuteronomy 28, verse 1 hanggang pababa,
Sa dami pong pangako po ng Diyos, ito po yung pinakamaganda. Amen? Ang pangako tungkol sa Espiritu Santo, ang sabi po ng John 14:15, verse 15 hanggang pababa. Bakit po ito ang pinakamagandang pangako ng Diyos? Amen? So sinabi niya po ito sa mga alagad, bago po siya umakyat sa kalangitan. Amen? Nakikinig pa po ba tayo? Amen. Sinabi po ito ng Diyos sa mga alagad, bago po siya umakyat ng langit. Amen. Ngayon itong mga alagad, nangangamba sila. Saan ako tutungo? Saan ako pupunta? Anong gagawin namin, Lord, pag wala ka na? Makakit ka na sa langit. Amen. Kaya po nangako ang Diyos na bago siya umakyat, meron siyang iiwang espiritu. Amen. Para hindi naliligalig ang mga alagad. Gayon din po tayo. Hindi tayo nangangamba, hindi tayo nababalisa, dahil meron pong iniwan ng Diyos na espiritu na magpapaalala, magtuturo, amen, ng lahat ng mga bagay sa ating lahat. Merong espiritu ang Diyos na iniwan. Amen. Pinakailangan lamang pong umakyat muli ng Diyos. Amen. Ang sabi po sa John 14 verse 1 to 2, kailangan niya pong bumalik sa Ama, umakyat ng kalangitan, upang ihanda po tayo ng mga matitirhan. Amen. Amen. Amen po ba? Para po kanino yung matitirhan po na yon? Para kanino? Sa mga mananampalataya, sa mga umiibig, sa mga sumusunod sa salita po ng Diyos. Kinakailangan niya pong gawin yon upang sa kanyang pagbalik, amen, yun po yung second coming of Christ, sa kanyang pagbalik, kukunin niya po yung mga alagad na nagtapat, nagtiis, sumunod, umibig sa kanya. Kukunin niya po yun. Amen? At yung sinasabi po sa John 14 na mga inihandang tirahan natin sa kalangitan, kanya-kanya po tayo doon. Amen? Kinakailangan lamang pong gawin po yun ng Diyos. Amen? Para po sa atin. Para pag kinuha niya po tayo, in the second coming of Jesus Christ, meron po tayong tutuluyan. Amen. Amen? Ngayon, sa mga ngamba ng mga alagad, ganito po ang nangyari. Hanggang ngayon, ramdam po natin ito hanggang ngayon, pabigat po ng pabigat ang buhay. Amen? Amen. Uy, lahat nga ako ng bilihin, hindi na nga nagsibaba eh. Amen? Lahat ng kabalisan, hindi na, di ba, itinuturing nila, hindi na nababawasan eh. Tama? Di ba? Ayos sila ng ayos dyan sa kalsada. Hindi naman nasolusyonan ng mga baha. Tama? Tama ba? Maraming kabalisan, problema ang sanlibutan. Maraming kinakaharap. Ayan na nga, kabi-kabilaan ng digmaan na nagaganap sa iba't ibang sulok ng mundo. Amen. Puro kaguluhan. Amen. Puro kahirapan. Puro pangamba. Trabaho tayo ng trabaho. Halos hindi pa rin sumasapat sa atin. Amen. Dalas natin lahat yan. Amen po. Ang bigat ng buhay. Sa sanlibutan ito, napakadaming kabalisan. Amen. Kaya yung sinasabi po niyo sa John chapter 16 verse 33, tibayan niyo ang Lord. Napagtagumpayan ko lang sa sanlibutan. Pero kung titingnan po natin, di ba? Patindi pa rin ang patindi ng sanlibutan eh. Amen po. Pabigat ng pabigat ang pagsubok. Bayarin pa lang sa kuryente, tubig, upa, pagkain pa sa isang buwan. Amen. Marami pa, may mga pag-aaral pa na dapat gawin. Ang bigat. Amen. Ang bigat talaga. Kaya bakit po nangako ang Diyos na kukunin niya po tayo muli? Bakit nangako ang Diyos na kailangan niyang bumalik para ipaghanda po tayo ng mga titirhan po natin? At pag baba niya po dito sa lupa, kukunin niya po tayo. Bakit po? Kasi yun nga ang bigat nga ng buhay. Amen. Kukunin niya po tayo dito sa lupa para ilagay sa mas mabuting kalagayan. Amen po. Amen.
Eh, sino ba naman gusto magtagal dito? Taas kamay. Ayan nga, ayaw ko din. Ayaw ko din dito. Ayaw ko din. Amen? Kaya ito po yung tinuturing kong greatest promise of God. Dahil yung kalagayan natin mismo ang mapapalitan. Amen? Yung kalagayan natin mismo hindi maunawaan ang papalitan ng Diyos. Kaya lang, kailangan niya talagang bumalik at kailangan natin magtiis. Ano sabi niya? Hindi ko kayo papabayaan. Ano pong sabi po doon? Sa verse chapter 14, yan, verse 18. Hindi ko kayo iiwang mga ulila. Ayan. Ito po yung manay po natin. Hindi ko kayo iiwang mga ulila. Gaano po kabuti ang Diyos sa atin mga kapatid? Tayo ba, ramdam pa rin ba natin na yung presensya ng Diyos na sa atin pa rin? Ramdam ba natin na nag-iisa tayo lagi? Amen? Nararamdaman ba natin ngayon na wala po tayong katulong? Amen? Ito po pinapaalala po ng Diyos muli sa atin. Hindi ko kayo iiwang mga ulila. Hindi ka nag-iisa. Amen? Hindi mo na kaya. Meron kang kasama. Kaya galit na galit ang sanlibutan. Ang sabi po dito, nagagalit sila sa Espiritu dahil hindi nila nakikita. Amen? So yung mga spiritual trials, tayo po yun, mga believers, ang sabi po dito ng Diyos, ako'y wala na sa inyo. Amen? Ang sabi niya, ako'y aalis sa libutan ito. Amen? Pero ako'y pupunta sa Ama, ang sabi niya po doon, upang malaman po ninyo na ako'y nasa inyo at kayo'y nasa akin. Ang sabi niya po dito, sa 20, sa mga araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa Ama at kayo naman nasa akin at ako'y nasa inyo. So, ganun po kabuti ang pangako po ng Diyos. Ito po pinapaliwanag po sa atin lahat. Kailangan naman po natin maunawaan na mayroong Diyos na nangangako. Amen? Para yung mga kalungkutan natin, mapawi, yung mga pangamba natin, maalis sa buhay natin, mga iniisip natin, aalisin po yan ng Diyos. Kailangan naman po natin maunawaan na mayroong Diyos na nangangako. Amen? Amen po? Unawain po natin maitin, merong Diyos na nangangako. Hindi kita iiwang ulila. Amen po? Kaya ito po yung tinuturing kong napakadakilang pangako ng Diyos. Dahil siya po yung magkukumpuni. Amen, mga bahay po natin, mga titirhan po natin, upang pag tayo'y kinuha niya dito sa sanlibutan, meron po tayong titirhan. Amen. Unawain po natin po yan. Iaahon po tayo ng Diyos sa kahirapan. Aalisin niya po tayo dito. Tama? Sino bang gusto mabuhay dito? Polusyon, baha, ang mamahal ng bilihin, ang mamahal ng gastusin, pamasahe. Gusto niyo bang tumira dito? Sino pong gusto na tumira pa dito? Ayaw na po natin, di ba? Ayaw na po natin. Kaya nangangako ang Diyos na siya po ay babalik para po tayo punin. Amen? Amen po. Amen. Napakabuti ng Diyos dahil nangako po siya ng kanyang pagbabalik. The second coming of Jesus Christ is the greatest promise of God. Amen? Ito po yung pinakadakila. Dahil nauunawaan na natin matagal na panahon na eh. Yung Hebrews 13:5, naunawaan na natin yan. Kapisado na natin yan eh. Amen, di kita pababayaan ni Iwan. Pero pinakadakilang pangako po niya, yung kanyang pagbabalik para po tayo kunin lahat. Ano naman pong gagawin po natin? Ang sabi po sa 21, ang tumatanggap sa utos ko at tumutupad sa mga ito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, iibigin ko rin siya at kayo lubusang magpapakilala. At ako ay lubusang magpapakilala sa kanya. Amen. Wala po tayong ibang dapat gawin kundi ang ibigin siya. Amen? Dahil yun naman po ang requirements ng Lord eh. Di ba? Yun po ang requirements ng Lord.
Hindi ka niya kukunin hanggat di mo siya iibig. Kaya yung usapang pag-ibig, malalim po yan. Yung pag-ibig sa Diyos, malalim po yan eh. Amen? Amen po. Amen. Hanggat iniibig natin ang Diyos, qualified po tayo na tumira sa mga inihanda niya po, kinumpunin niya po, mga ginto po sa kalangitan. At siya, upang pag siya po ay bumalik, tayo po lahat ay kukunin niya. Amen? Alam na po natin ang mangyayari kung tayo hindi makuha ng Diyos. Pero po siya ay nangangako na siya ay babalik para po tayo kunin lahat. Ang mga umiibig sa Kanya ay kukunin niya lahat. Wala po tayong ibang dapat gawin kundi ang ibigin siya. Pagod ka na sa problema mo, pagod ka na sa mga pagsubok mo, ibigin mo ang Diyos. Amen? Amen. Naunawaan po ba natin mga kapatid? It's good to be back here. Thank you, Lord.